bumuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nananatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila ay sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabi, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno na nabuhay muli. Nasa Lunes tayo ng ikatatlo na linggo sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoon. Itong Pasko sa pagkabuhay muli ay nagpapahayag una sa lahat na ang Panginoon Jesucristo, siya ang Mesiyas. At siya yung ipinangako ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng mga propeta na darating. Ngunit hindi siya katanggap-tanggap. At dahil hindi siya katanggap-tanggap, ang mga apostol at kasama ang mga diakono at isa sa mga diakono ay si Esteban na napag-usapan ngayon sa unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 6, versikulo 8 hanggang 15, ay hindi katanggap-tanggap ng mga eskriba at ngayon si Esteban na puspos ng Espiritu ng Diyos ay kung ano-ano mga paratang na huwad o gawa-gawa lamang ng mga akusasyon sa kanya at dinala siya sa hukuman na tinatawag na Sanhedrin upang parusahan. Kaya
hindi sila nakatanggap ng biyaya na tinatawag na pagkain para sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pananalig sa ating Panginoong Hesus. Sa salitang Hebreo, marami pong salita at ang unang salita ng pagkain ay mazon. Ang kasunod na pagkain ay okel. Ang mazon ay ordinaryo na pagkain. Ito po yung pagkain na nasisira. Ang okel, ito po yung pagkain na hindi lang material na pagkain, ito ay pagkain din na spiritual. Dito nating tingnan ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, verso 22 hanggang 29, na sa versikulo 27, sinasabi niya, gagawa kayo upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pero dahil ang bagong tipan, kasama na ang ating unang pagbasa at ang ating ebanghelyo ay nakasulat sa Koinoko na Grigo. Sa Koinoko na Grigo, marami pong salita tungkol sa pagkain. Mga ordinaryo na pagkain ay tinatawag lang trophy. Pero dito sa versikulo 27, Kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Juan, ang ginagamit po na salita ay brosin, mula sa salitang brosis. Na ang brosis ay espesyal na pagkain. Hindi lang material na pagkain, bagkus pagkain na masabing spiritual. Kaya kapag tingnan po natin ang ating pagbasa ngayon, ang sinasabi ng ating Panginoon na huwag kayong maghanap ng pagkain na nasisira, ito pong ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, ay nagpaalaala sa atin ng nangyari doon sa Tabga na kung saan 5,000 at higit pa na tao ay pinapakain ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang pagpaparami sa 5 tinapay na sibada at 2 isda. Nakakain ang 5,000 na mga lalaki, kung dagdagan pa yung mga anak nila at yung mga kababaihan ay umabot siguro ng 10,000. Kapag tingnan po natin ang himala ng pagkain, ay ito yung dahilan kung bakit hinahanap-hanap siya ng mga tao. Para sa mga tao na nagugutom, para sa mga taong nangangailangan, ang material na bagay ay mahalaga. Ngunit sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 27, Kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Juan, na hanapin yung pagkain na hindi masisira. At ano po yun? Una, ang tungkol sa pananalig. Pangalawa, ang tungkol sa kautusan ng pag-ibig. Pangatlo, ang pagkaroon ng pagbabalik loob. Ang pagbabalik loob sa salitang Hebreo ay teshuvah. Ang teshuvah hindi lang pagbalik loob. Ang literal na kahulugan ng teshuvah, babalik sa Diyos. Ibig sabihin, babalik sila sa Diyos. Pangalawa, ang kailangan nila ay pananalig o panampalataya. Ang pananalig o panampalataya ay sa Hebrew imuna, pistis naman sa Koinoko na Grigo, na ito yung pananalig na hindi yung tradisyonal na pananalig sa mga tradisyon ng mga Hudyo. Ang tradisyon ng mga Hudyo ay 3 tinatawag na mahalaga na tradisyon. Tradisyon ng mga kautusan na tinatawag nilang Torah, tradisyon ng mga turo ng mga propeta na tinatawag ng Nevi'im, at tradisyon ng mga awit at ng karunungan
na tinatawag ng kitubim, hindi ito ang tinutukoy ng Panginoon. Bagkus ang kanyang turo at ang kanyang turo ay ang Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo, kung tingnan natin, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, ay sinasabi ng ating Panginoon, nagbibigay ko sa inyo ng panibagong utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, verso 12. Ang ibig sabihin dito, ang tunay na sundin ay ang diwa o ang esensya ng tradisyon na tinatawag na tradisyon ng kautusan na Torah, ang tradisyon ng mga turo ng mga propita na Nebiim, at ang tradisyon ng mga awit at karunungan na tinatawag na kitubim. Sa esensya nito, ang pinaka-esensya, pinaka-mensahe nito ay tungkol sa pag-ibig. Una sa lahat, pag-ibig sa Diyos, at pangalawa, pag-ibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili. At itong pag-ibig na ito ay siya yung batayan ng pananalig o ng panampalataya. Kaya ang pagkain na tinuturo sa ating Panginoon ay una sa lahat pag-ibig sa Diyos, higit sa lahat, at pag-ibig sa kapwa-tao, gaya ng pagmamahal sa ating sarili. At ang tunay na buhay na babalik sa Diyos at ang pagbabalik sa Diyos, ang pagbabago, ay ngailangan na tayo mamuhay na matuwid. Mga kapatid, tayo kuminsan sa buhay ngayon, dahil ang modernong panahon ay sobra na sa materialismo at mga komersyo, nakikita po natin ang mga tao dahil sa pangangailangan ay nakatuon ang kanilang puso, ang kanilang isipan, ang kanilang buong pagkatao doon na sa mga material na bagay. Panahon na hanapin natin ang mga espiritual na bagay, at ito yung pananalig sa Diyos, at ito yung pagmamahal sa Diyos. Ang pagmamahal sa Diyos na napahayag sa ating pagmamahal sa ating kapwa-tao. Naway, hindi masentro ang ating mga pagnanais, tunguhin, at puso sa mga bagay-bagay sa mundo. Bagkus, pag-isipan natin ang mga bagay na makalangit, ang mga bagay na turo ng Diyos, upang ang Diyos ay siya mag-sentro at saysay ng ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos.